Mahirap maglakad pag galing sa trabaho, o kung saan ka mang galing at wala kang pera sa bulsa. Ultimo tubig, hindi ka makakabili po, pamasahe, kulang ka. Napakahirap niya. Yung mawalan ng trabaho, lagi natin pinapanalangin yan. God, kung sana ako tanggalan ng... Ito pinapanalangin natin lagi. Yung mga kabuhayan natin, sinasama natin sa panalangin yan eh. Kasi isa sa napakabigat na worry ng bawat isa sa atin. Hindi mo alam kung pagka ikaw ay nawawalan na ng pera. Meron ka, oo, pero hindi sapat. At kapag ka alam mong wala ka ng pera, nagsisimula ka na makaramdam ng pangamba. Pero ang sinabi ng Panginoon sa atin, sa Mateo at saka sa Pilipos, huwag kayong mga balisa at mga sabi, ano ang aming kakainin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming lalatin. Tuloy ko po sa 33. Dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Masakit po kasi, marami sa atin nagsasabi, wala akong pera, wala akong trabaho. Binigyan tayo ng kakayahan, ng skills, ng paraan ng Diyos kung paano tayo maghanap buhay. Binigyan niya tayo ng mga resources kung paano natin ito gagamitin. Kaya lang yung iba, mga tamad, umaasa. Kasalanan mo na yun. Kung mabubuhay ka sa pag-aasa lamang, kasalanan mo yun. Bawat isa sa atin ay binigyan ng Panginoon ng kalakasan, karunungan, kaalaman, kung paano mong gagamitin yun para buhayin mo yung sarili mo. Hindi ka ginawa para umasa sa ibang tao. Marunong ka naman palang mag-type, ba't di ka mag-apply ng CLER? Marunong ka naman palang mag-computer. Ang daming binigay na paraan. Kaso mas masarap sa iyo ang mahigang sa bahay, mag-ML, mag-computer. Inigyan ka ng pagkukuhanan ng yaman. Kailangan na lang natin patuloy na pagtitiwala sa Panginoon at lahat ng ating kahilingan ay ibibigay niya. Hindi bibigay ng Diyos sa iyo ang mga bagay na hinihiling mo kung hindi ka niya nakikita, kumikilos o gumagawa din. Ngayon, kung sobra naman po yata, baka yung puso naman ninyo ay mabalik sa kayamanan. Yun po ang mahirap. Lalo na ngayon maraming tao na nawala ng panahon sa Panginoon. Aba, sa sobrang talino, araw-araw, 24/7, naghahanap buhay, kung ano mga ginagawa, kagustuhan kumita, hindi na nakakasamba, hindi na nakakadalo sa mga ganitong pagtitipong ginawa, puro hanap pa. Gustong yumaman. Gusto lahat nasa kanya na. Para daw walang problema po sa pananalapi. Kaso ang masakit, tanungin nyo, paano naman ang kalagayan ng iyong kaluluwa? Hindi ka makapaglilingkod sa dalawang Panginoon ng tama. We cannot serve two masters at the same time. Yung pagmamahal sa salapi at pagmamahal sa Diyos. Pipiliin mo kung saan ka dapat roon. Lagi niyong tatandaan, ang anumang material things na mayroon tayo dito ay galing lahat sa Panginoon. Binigyan ka ng pera, ay kung magamit mo ito pantulong, kinasangkapan ka ng Diyos para sa iba. Kaso po yung iba, hindi eh. Ang nakatingin ng pera, sige, kukunin at kukunin lahat hanggang sa makalimot. Hanggang sa sila ay mapalayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo kapag kami mga dumarating sa ating biyaya. Tsaka huwag tayong maiinip
Let's say, hindi pa yung pangako, yung pinangako ng Panginoon, hinihiling natin, Diyos ko, bigyan mo ako ng trabaho. Bigyan mo ako ng trabaho para lang mag-survive ka. Binigyan ka ng trabaho. Susunod pang hihilingin mo, God, bigyan mo pa ako uli ng mas malaking sahod. Binigyan ka uli ng mas malaking sahod. Kaso ginawa ka namang busy. Ultimo Sunday, hindi ka na nakakasamba. Pagod na yung katawan mo. Doon tayo nag-aalala kung paano tayong kikita ng marami. At the end, hindi mo napansin, nagkaroon ka na ng alalahanin sa iyong kalusugan. Nagkaroon ka na ng alalahanin sa iyong mga anak. Kasi napabayaan mo na. Hindi na naging balanse ang takbo ng buhay natin. Yun po ang kadalasan, nagiging problema natin mga tao. Pero ang sinuro ng ating sa banal na kasulatan, sa Philippians po sabi, at pupunan ng ating Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwalhatian kay Kristo Jesus. Pupunan niya yung mga pangangailangan natin. Madalas nagwo-worry tayo, pero pupunan ng Panginoon kung ano man ang mga pagkukulang natin sa buhay. Kung isusuko natin at ipagkakatiwala natin ito. But sometimes, nagagalit tayo sa atin, sa Diyos. Ang tagal ko nang nananalangin ka at hindi mo pa binibigay yung aking mga kahilingan sa buhay. God's delay does not mean God's denial. Kung kayo po'y naniniwala dito. Ibibigay niya sa tamang panahon. Sa takdang panahon na makabubuti sa bawat isa sa atin. Tutustusan niya ang ating mga pangangailangan. Yung needs natin. Hindi yung wants natin. Iba po yung needs iba po yung wants. Yung needs, yun yung pinangako sa atin ng Panginoon. Ibibigay ko sa inyo ang inyong mga pang-araw-araw pangangailangan. Hindi niyo ba napapansin kung minsan wala na kayong pera, pero may dumadating na grasya sa ating buhay, may magbibigay na kapitbahay ng pagkain, magugulat ka, o kaya may kapatid ka na nagbibigay na sa bigla-bigla ng grasya. Hindi po ba't nakakatuwa yun? It is because of God's presence in our life. Hindi po sa inyong laki ng sinasahod o tinatanggap, nakasalalay ang seguridad ng ating financial na buhay. Tanging Diyos lamang po ang nakakaalam kung kailan ka bibigyan ng kasaganaan, kung kailan niya babawiin ang iyong kasaganahan. Kung kaya ang ating mga pinansyal, kailanman po ay dapat natin isurrender sa ating Panginoon. Sa awit na kung saan si Haring David, pinatutuhanan niya sa kung saan, kung gaano ka-faithful ang ating Panginoon sa kanyang mga promises. Gaya ng binanggit kanina ng ating tagapagtulong. Andyan ang Panginoon. Na kung saan, kung ano ang pinangako sa buhay nating mga Kristiyano, sa atin bilang mga tagasunod niya, ibibigay niya sa atin. Manatili lamang tayo sa paglilingkod sa Kanya. Ano pa po, yung pinakahuli na kung saan ay pinangangambahan natin lahat. Yung mangyayari sa future natin. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Sa Mateo 6:34 po at sa Roma 8:28 po. Ganito po ang sinasabi. Kaya huwag ninyo ikabilisa ang sa araw ng bukas sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat na sa karawan ang kanyang kasamaan. At normal po yan yung mga, lalo na yung kabataan sa ngayon. Okay? Lalo na yung mga gagraduate pa lang ngayon. Pagka-graduate ko kaya sa
Ano kaya magiging trabaho ko? May trabaho pa kaya ako?